Ang mga bata ay regalo ng may kapal sa bawat pamilya. Kaya dapat na sila ay minamahal, inaalagaan at nilalayo sa kapahamakan. Ngunit bakit maraming kaso ang sangkot at naging biktima ang mga inosenteng bata? Bakit may mga taong sa bata inilalabas ang galit at sila ang tumatanggap ng parusa na sana hindi naman para sa kanila? April 25, 2025, bandang 9:45 ng gabi, isang lalaki na nagngangalang Michael Fontanel ang dumating sa kanyang bahay sa Harahan, Louisiana sa USA, kung saan siya ay nakatira kasamang kanyang longtime girlfriend na si Hannah Landon, 43 years old at ang kanyang dalawang anak na babae. Si Hannah ay live-in partner ni Michael, kaya para na rin itong stepmother ng mga anak niya at makikitang mahal na manihan ang dalawang bata at maayos ang kanilang relasyon. Gabi na siya nakauwi nung araw na yon at sobrang pagod kaya dumiretso na ito sa kanilang kwarto at agad na nakatulog. Kinabukasan nung nagising ito bandang alas 7 ng umaga ay agad itong pumunta sa kwarto ng mga anak at nakita niyang mahimbing pa natutulog ang panganay. Ngunit hindi niya nakita ang bunsong si Bella. Maayos din ang higaan ng bata na nagpapakitang hindi ito natulog sa kanyang kama. Ang unang pumasok sa isip ni Michael na baka kinuha ito ng kanyang ex-wife na si Jennifer Zilidon. Ilang blocks lamang layo ng bahay ni Jennifer mula sa kanila, kaya baka kinuha niya ang bata na hindi nagpapaalam. Katunayan na ilang taon ding nilang pinag-aawayan ang custody ng mga bata na minsan ay umaabot pa sa pulis. Hinanap ni Michael si Hannah dahil wala rin ito sa bahay nung umagang yon. Hindi rin niya namalayan kung natulog ba ito kasama niya o hindi dahil sa sobra itong pagod kaya mahimbing ang kanyang tulog. Kaya nagtaka ito at una naisip niya na baka lumabas lang ang dalawa, ngunit hindi niya rin makontak si Hannah. Kinabahan na si Michael at baka may masamang nangyari sa kanyang girlfriend at anak. Agad na pumunta si Michael sa Harahan Police Department at inreport na nawawala ang dalawa. Dumating ang mga pulis sa kanilang bahay bandang 7:45 a.m. Pagkatapos ma-interview ng mga pulis si Michael at ang panganay na anak, ay agad na tumungo sila sa bahay ng kanyang ex-wife para tanungin kung may alam ba siya sa pagkawala ng dalawa. Hindi rin magkaayos sina Hannah at Jennifer noon pa man. Dumating ang mga pulis sa bahay nila Jennifer bandang 8:20 a.m. At ang unang nakita ng mga pulis sa labas ng bahay nila Jennifer ay isang malaking plastic na balde na nasa harap ng kanilang bahay. Ang balde ay kahina-hinala kaya gustong malaman ng mga pulis kung ano ang laman nito. At nung binuksan na nila, ay hindi sila lahat makapaniwala sa kanilang nakita. Jefferson Parish officials say 7:30 Wednesday morning, a father walked into the Harahan Police Department to report his 6-year-old and 43-year-old girlfriend missing. The biological mother of the child lives approximately 1 block away around the corner. Upon arriving at that location, they located best to be able to describe it, maybe a 10-gallon bucket. It's a chlorine bucket on the front lawn of the mother's house. When they opened up that bucket, they found the 60-year-old deceased inside that bucket. Ang katawan ng batang si Bella ay ipinasok sa balde at tinakpan. Ang missing persons case ay naging homicide investigation. Nagulat ang buong komunidad sa nangyari at ang pamilya ay hindi makapaniwala sa sinapit ng bata. Sino kaya ang gumawa nun sa isang inosenteng bata at bakit niya ginawa? Kahit ang mga kapitbahay nila ay hindi rin makapaniwala sa sinapit ni Bella. Malambing ito at napaka-friendly. Palagi itong nakikitang nakasakay sa kanyang bike o di kaya ay kalaro ang kanyang ate. It's got me shaking just thinking about it, that something like this could happen. It's shocking. Absolutely. It's very upsetting. This doesn't happen here and I feel so bad for the family. Si Bella ay isang kindergarten sa St. Matthew the Apostle School at kasunod nung nangyari sa kanya ay nag-cancel ng pasok ang paaralan ng 1 linggo para magdalamhati sa kanilang kaibigan at schoolmate. Ginanap ang libing ni Bella noong April 29, 2023 na dinaluhan ng daan-daang katao kasama na doon ang mahigit 500 na estudyante ng St. Matthew.
It's a close-knit community, and I feel like we need to be here for them. The St. Matthew the Apostle community and those close to Bella Fontanelle showed their support for the slain child. So many people came out. It was very, very touching. Bella was a kindergartner at St. Matthew the Apostle School. Parents with children who also attend the school say they're grieving with the family. My son was with me. He goes to St. Matthew's, and I mean, she was on the same playground as he plays on. We are in the same carpool line, and she's just not there anymore. Many say they're still processing this tragedy. It was unbelievable. It was so heart-wrenching. Just hard to believe that we were sitting there for that reason. It was very difficult looking at the parents and the little sister. She was taking it very, very hard. Habang nangyayari yon, ang mga investigador ay tuloy pa rin sa pag-alam kung ano nga ba ang nangyari kay Bella at sinong gumawa nun sa kanya. At nasaan si Hannah? Marami ang tanong sa pagkawala ni Hannah. Una na doon ay kasangkot ba ito sa nangyari kay Bella o isa rin siyang biktima? Kalaunan ay natrack ng mga investigador si Hannah at nakita siya sa isang local hospital kung saan siya ay iniulat na sumasailalim sa isang mental na pagsusuri. Ayon sa balita na pumunta daw ito sa police headquarters bandang hating gabi, tulala at wala sa sarili at humihingi ng tulong. Habang nasa hospital ay nag-umpisa na rin maghanap ang mga investigador ng impormasyon tungkol sa pagkatao ni Hannah. Noong 2021, si Hannah o mas kilalang Bonna Klim ay nag-file ng restraining order laban kay Jennifer at sa kapatid nitong si Evelyn dahil sa sinalakay siya ng mga ito at binantaan pa na sasaktan. May isang insidente noong March 17, 2021 ay nang abot sina Hannah at Jennifer sa swimming ng mga bata. Ayon sa report, nahawak ni Hannah si Bella pagkatapos ay dumating si Jennifer at gustong kunin si Bella. Ngunit hindi binigay ni Hannah si Bella dahil ayon sa kanya ay nakaschedule na kay Michael ang mga bata anong araw na yon. Ngunit dahil sa biological na ina ni Bella si Jennifer, ay iniisip niya na may karapatan siyang kunin ang bata. At doon na nagpang-abot ang dalawang babae na inawat din ni Michael. Noong dumating ang mga pulis ay kinampihan ni Michael si Hannah at nagtayo pang witness. Sa isa pang insidente noong June 8, 2021 ay nag-away ulit si Jennifer at Hannah sa soccer game ni Bella. Ayon kay Hannah ay hinila ni Jennifer ang kanyang buhok at sinubsob ang kanyang mukha. Ngunit walang makitang ebidensya na ginawa nga yun ni Jennifer, kaya nabasura ang unang restraining order. Sa police report ay minsan na nakulong si Hannah dahil sa inatake nito ang kapatid ni Jennifer na si Evelyn. Ayon kay Evelyn ay hindi pinapayagan ni Hannah na makita ni Jennifer ang kanyang anak noong araw na yon dahil araw ni Michael sa mga bata. At binigyan lamang ng 1 minuto si Jennifer para mayakap ang anak. Naglabas ng cellphone si Evelyn para sana i-video ang mga pagkakataong yon na minsan lang nangyayari sa mag-ina. Ngunit hinarang at tinapik daw ni Hannah ang kanyang kamay kaya doon na sila umpisang mag-away. Hinila daw ni Hannah ang buhok ni Evelyn at kinalmot sa mukha. Yun ang nakasulat sa police report. Sa report ay nakasaad na may mga kalmot si Evelyn sa ilalim ng kanyang kaliwang mata at kalmot sa kaliwang kamay. Makikitang wala namang issue si Hannah kay Bella. Katunayan ay masyado itong protective sa bata. Ngunit parang nangingibabaw ang kanyang galit kay Jennifer kumpara doon sa pagmamahal niya kay Bella. Sa huli, ang batang inosente ang naging kabayaran sa isang bagay na wala siyang kinalaman. Naniniwala ang mga investigador na sinaktan at sinakal ni Hannah si Bella hanggang sa ito ay mamatay sa bahay ni Michael. Ipinasok ito sa balde bago hinila sa pamamagitan ng wagon papunta sa bahay ni Jennifer. Sa panahon ng investigasyon, nakuha ng mga detective ang nakakatakot na surveillance footage. Bandang 9:35 ng gabi noong April 25, makikitang may hinihilang wagon si Hannah na naglalaman ng balde ng chlorine kung saan ay nakita ang katawan ni Bella. Nakasuot ito ng knee-high boots at kalmadong naglalakad patungo sa bahay ni Jennifer. Hindi rin makikitang kinakabahan ito o natatakot kahit na may mga dumadaang sasakyan. Kasalukuyang nasa watch si Hannah sa Jefferson Parish Correctional Center at nahaharap sa kasong first-degree murder at obstruction of justice.
Kapag napatunayang guilty ito sa kasong murder, ay mahaharap ito sa parusang kamatayan. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.